Susunod sa statics, we have friction of particles. Sa question, meron ka daw block. Tapos, meron daw force na nagtutulak sa kanya, pero yung force na yun nagva-vary with time. So, dito, from 0 to 5 seconds, pataas siya ng pataas, tapos magiging constant from 5 to 10 seconds, tapos dun ulit siya tataas. Tapos, ang condition daw, if the block starts to move at t equals 12 seconds, find the minimum coefficient of static friction between the block and the surface. So, bago natin sagutan to, kailangan muna nating i-recall ano ba ang mga concepts tungkol sa friction. So, example lang kung meron kang, kunyari, isang block, isang mabigat na box, tapos ikaw to. Tapos, kunyari, tinutulak mo yung box na yan. Kunyari, mahina muna natulak. Siyempre, ma-expect nyo, hindi muna agad gagalaw yung box kasi may friction nga between the box at yung sahig. Ngayon naman, pag konting nilakasan nyo, from mahina, biglang nilakasan nyo, siguro, may time na mag-move yung box as you increase your force. So, ano ba talaga nangyayari doon? Kunyari, nung mahina pa yung pagtulak nyo, kunyari, tumulak kayo 1 Newton. Yung friction na yan, 1 Newton din ang ine-exert na force para mabalance yung tulak mo. Tapos, may time na kung saan, kunyari, nilalakasan mo pa, ginawa mong 5 newtons na ang force mo. May time na hindi nakakayanin ng friction. Siguro, magiging 5 newton pa rin to. 5 newton. Tapos, siguro, sabihin natin na 5 newton lang ang kaya. Yung pinakamalakas na kaya itulak or i-resist ng friction. So, hanggang 5 newtons, hindi siya gagalaw. Pero kung exert nyo pa, kunyari, sobrang konti, 5.001 newtons ka, doon na gagalaw yung mismong box. So, ang ibig sabihin, ang 5 newton na in-exert mong force, doon nangyayari na ang box ay in impending motion o yung malapit na gumalaw. So, dito, ganun din yung concept ng friction dito sa problem na to. Meron kang force daw na nag-i-increase with time. Ngayon, dito, sa problem daw, given na pagka yung block nag-start to move at t equals 12 seconds, dun na daw siya gagalaw. So, nasan ba ang 12 seconds? Banda, dito yun. Dito yung 12 seconds. So, yung force na corresponding to 12 seconds, hindi pa natin alam. Pero pwede nating masolve yan ng madali gamit ang interpolation. So, paano yung interpolation sa cycle? So, menu, press 6, tapos press 2, y is equal to a plus bx. Ibig sabihin nun, linear interpolation. Imo-model mo yung linya. Ngayon, ang gagawin natin, input lang tayo ng 2 points sa line na to. So, from 10 seconds at 15 seconds yung x coordinates natin. Lagay natin sa x component yan, sa y component naman, ang corresponding sa 10 seconds ay 25 newtons. Ngayon naman, sa 15 seconds, corresponding yan ay 50 newtons. Tapos, press AC. Tapos, option. Gagawin natin, magre-regression tayo. Para kunin natin yung force corresponding to 12 seconds, press natin y hat. So, ang gagawin dyan, 12y hat ang gagawin yung ipipress nyo sa cycle. Ang ibig sabihin ng 12y hat, hinahanap niya ang y coordinate kung nasaan ang 12 seconds na x coordinate. So, ano ang magiging sagot? 35. So, ibig sabihin, pagka ang force mo daw dito sa box na to ay equal sa 35 newtons, dun na magsisimulang gumalaw yung box. Dun na rin yung sinasabi nating impending motion. So, pagkatapos nun, alam na natin na 35 newtons yung impending motion, yung force para mag-induce ng impending motion. Gagawin natin, drawing natin yung free body diagram ng box. So, ito yung box. Tapos, meron kang weight ng box, which is 10 kilograms. Pagka kinonvert mo yan, ay equal sa 98.1 newtons. Next, bukod sa weight, meron kang normal force. And, tapos, meron kang force P na applied. So, ito yung P.
na equal sa 35. Kino-consider natin kung kailan impending motion na siya. Kasi pagka impending motion, equilibrium pa rin naman iyon. Next naman, kino-consider natin din na may friction. So, ang friction, syempre, kung gagalaw ka yung box dito, yung box, di ba, i-expect mo gagalaw siya pa right. Yung friction, nagre-resist ng motion, so, pa left ang friction. Ang equation ng friction ay F is equal to mu S N. Ngayon, tulad ng sinabi ko, ang F equals mu S N ay lumalakas siya habang lumalakas din yung force mo. Tulad di ba dito, nung nag-exert ka ng 1 Newton, 1 Newton din yung in-exert na force na friction. Kung 5 newtons na, 5 newtons din ang i-exert ng friction. Pero kunyari, nalagpasan na niya 5.001. Yun na ang maximum niya, 5 newtons. So, 5 newtons pa rin ang i-exert niya. So, hinahanap natin maximum na value ng friction para mag-induce ng impending motion. O kaya yung pinaka malakas na kaya niya. So, pwede na ba nating isolve? Meron na tayong angle dito na 30 degrees. So, solve na natin. Pwede natin i-compute yung normal force. So, ang normal force, dahil nga given na tayong lahat, so, summation of forces along Y, normal force is equal to 98.1 plus 35 sine 30. So, ang value nun ay 98. Menu ka, balik ka sa 98.1 plus 35 sine 30. Yun yung normal force mo na 115.6. Tapos nun, gagawin, pagka nakuha nyo na ang normal force, pwede nyong i-substitute siya dito sa F is equal to mu Sn. So, F mo ay equal sa mu S na unknown, yun yung hinahanap natin, times 115.6. Ngayon, after nun, sa summation of forces along Y na tayo, summation of forces along X pala. Summation of forces along X. Meron kang mu Sn, mu S 115.6 is equal to 35 cosine 30. Ngayon, isa na lang yung unknown natin. Ang mangyayari dyan, shift solve ulit, x times 115.6 is equal to 35 cosine 30. Makuha yung sagot ay 0.262. Yun yung coefficient of static friction. Next sa friction, meron tayong dalawang blocks at isang pulley na nagkoconnect sa kanilang dalawa. Ang mga given, frictionless daw yung pulley, ang mass daw ng top na block 5 kilograms, yung ito namang block na to 15. Tapos, ang mu S for all surfaces except syempre yung pulley na frictionless ay equal sa 0.2. Ang tinatanong ay ano daw ang magnitude of force M to be applied para daw hindi dumulas yung S pababa. Ngayon, paano i-solve to? Free body diagram lang ulit. So, gawa tayo ng free body diagram sa E muna. So, sa E, ano ba yung mga forces na nag-act sa kanya? Meron kang weight. Weight, 5 kg times 9.81 ay magta-translate sa 49.05 newtons. Next, meron kang normal force. Pangalanan natin itong normal force ng E at S. Kasi normal force na yan ay yung ine-exert ng S sa E. So, next naman, meron tayong, syempre, yung tension na ine-exert ng pulley na to sa block E, T. At meron tayong friction na equal sa 0.2 dahil 0.2 naman yung mu mo. Mu times N. Times NES. Ayun, so next, ang gagawin natin ay isolve natin. Tingnan natin kung ano ba ang mga unknowns natin. May dalawa tayong unknown. NES at tsaka T. Ngayon, paano isolve siya? Compute muna natin yung NES kasi simple lang to, apat lang yung forces. Sa summation of force along Y, yung NES ay equal lang sa 49.05 newtons.
Next, yung 49.05 na to, pwede nating i-transfer sa 0.2 para makompute yung friction. So, 0.2 times 49.05, makukuha mo ay 9.81. Ngayon, para mabalance ito, dapat yung tension mo rin ay equal sa 9.81 newtons. Ngayon, sabi daw 9.81 ang tension na to dahil nga frictionless yung pulley, ang force din na ina-exert ng cable na to ay 9.81 newtons din. Ngayon, since na-solve na natin lahat ng alam natin sa block E, punta naman tayo sa free body diagram ng block S. Ngayon, sa block S, kailangan maging careful kayo dito kasi sobrang daming forces yung involved. So, tingnan natin kung ano-ano yung mga forces na yan. Dahil nga maraming forces na involved, gawa tayo ng malaking free body diagram. Ngayon, pag inclined ang body mo, kailangan, or mas madali na inclined din ang Cartesian plane mo. So, ito, yung X, sabihin natin X prime axis, tsaka Y prime axis. Ngayon, enumerate muna natin lahat ng forces na nag-act sa block S. So, sa block S, syempre, meron ka munang weight na 15 kilograms. Pag itatranslate nyo yan sa newtons, magkaka 147.15 newtons. Next naman, ano pa? Meron kang, syempre, pag may weight ka, may normal force ka. Dito naman ang direction ng normal force kasi yung surface mo ay inclined na. So, normal force. Di pa naman natin alam value niyan. Next, after ng normal force, meron kang yung tension na na-solve natin kanina na 9.81 newtons. Next, meron kang force M. Given yung force M sa problem, yun nga yung hinahanap natin. Force M na to, na at an angle of 30 degrees. Ito rin, 30 degrees din to. Next, after nun, meron kang friction. Dito, madalas nakakalimutan to. 9.81. Bakit? Dahil dito, di ba sa block E, meron kang 9.81 na friction nilang dalawa. Dapat, for every action, may opposite na reaction. Ito naman yung friction between block E at S. So, ganun. Next naman, meron ka ring friction ng block S at yung surface niya. So, dito. So, ito ay nakadirect dito. Kasi, syempre, pag papaslide down nyo, pag malapit na mag-slide down yung S, pababa, syempre, yung friction mo, pag ganun, yung direction. So, ang value niya ay F is equal to 0.2 times yung normal force. May nakakalimutan pa ba tayo? Meron pa. Yung 49.05 na weight na ina-exert ng E sa S. 49.05. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 forces lahat ang involved sa block S. Ngayon, pwede na ba nating ma-solve to? Ang mga unknowns natin ay M at N. So, pwede kasi summation of forces along X at Y lang ito ulit. Summation of forces along X muna tayo. Meron kang M cosine 30 dahil dito sa M na to M cos 30. Ano pa? Plus 0.2n. Ito. At ito. Ngayon, lahat ng knowns, ilagay na natin sa right-hand side para mas madali. So, dito naman, meron kang minus 9.81 newtons dahil dito. Minus 9.81 dahil ito. Minus na siya dahil nasa right-hand side na siya. Minus 9.81 cosine 30 dahil dito. Ano pa? Plus 49.05 sine 30 dahil dito. Ano pa? Plus 147.15 sine 30 dahil dito. Ngayon, summation of forces along Y naman, meron kang negative M sine 30 dahil dito. Next, plus N. Nasaan yung N natin? Dahil dito. Plus N lang kasi nakadirect na siya along Y-axis eh. Next, meron tayong equals na. Lahat na kasi known. Ang next natin ay 9.81 sine 30
Dahil dito. So, isa-sin 30 mo yan. Ito yon. Tapos, plus 49.05 cosine 30 dahil dito. At plus 147.15 cosine 30 dahil dito. Ngayon, check nyo, meron ba kayong naiwan na forces pa? Kasi nga, 7 forces to, madaling makalimot ng mga forces. So, check nyo muna, double check nyo or triple check nyo kung may naiwan ba kayo. Gagawin yan ay isa-solve na natin ng 2 equations, 2 unknowns. So, menu, A, simultaneous equation, 2 unknowns, cosine 30, 0.2, minus 9.81, or minus 9.81 minus 9.81 cosine 30 plus 49.05 sine 30 plus 147.15 sine 30. Next, negative sine 30, 1, 9.81 sine 30 plus 49.05 cosine 30 plus 147.15 cosine 30. Okay na? So, check natin kung tama ba magiging sagot natin. Ang makukuha niyong sagot dapat sa M ay equal sa 46.407 newtons. At para for checking, yung N naman, normal force ay equal sa 198.023 newtons. Pero ang hinahanap naman dito ay yung M lang, so lang ang sagot.